at Yvonne ang mga katanungan ng ating mga panelista. Ngayon naman, ang mga katanungan ay magmumula sa ating mga kapwa Tomasino. Panoorin po natin ito. Ano pwede mo itulong sa CSC besides sa pagiging isang sekretary? Uulitin ko ang katanungan. Anong pwede mong itulong sa CSC besides sa pagiging secretary? Ang unang sasagot ay ikaw, Nazca. 2 minuto para sa iyo. Ang pwede ko pong itulong sa CSC besides gampanan ng constitutional duties ng isang secretary ay yung pagbigay ko ng helping hand sa bawat officers na kahit doon papasok yung concept ng teamwork kasi tingin ko naman na ang gobyerno, doon sila, mas gumagana sila pag may teamwork. And ako, para masabing may teamwork, tutulong ako if kailangan nila ng tulong, mag-assist ako if they need a helping hand. Also, as part of the CSC EP, isa ako sa mga representatives ng student body para makipag-usap sa akin. And I think makakapag-offer ako ng mga abilities ko. Yun lang. Maraming salamat, Nazca. Ngayon naman, Yvonne, 2 minuto. Aside from my constitutional duties, I can inculcate what I learned in my course, which is political science, in line with my platform, which is societal awareness. In this way po, pwede ko po ituro sa mga Tomasino kung ano yung nalalaman, yung tinuturo sa amin sa political science, hindi lang academically, pero kung paano din po mag-grow as a person, societally aware. Maraming salamat, Yvonne. Ngayon naman, para sa pangalawa at huling katanungan, panoorin po natin ito. Paano mo sisiguraduhin magagampanan mo ng tama ang tungkuling maiaatas sa'yo upang mas mapaunlad pa ang Tomasian community? Uulitin ko, paano mo sisiguraduhin magagampanan mo ng tama ang tungkuling maiaatas sa'yo upang mas mapaunlad pa ang Tomasian community? Ngayon naman, Yvonne, ikaw ang unang sasagot. 2 minuto para sa'yo. Yes, thank you. In my 3 years of staying UST, subok na po. Na-experience ko na po, I was efficient, and alam po ng mga tao yun. And hindi po ako po sa harapan nyo ngayon kung alam ko kung wala po akong magagawa. I will make sure that my projects will materialize through my experiences, through what I know in the local student councils and Central Student Council, through what I know about the offices, kung ano po yung mga dapat pagdaanan. Yun po. Maraming salamat. Maraming salamat, Yvonne. Ngayon naman, Nazca, 2 minuto. Sa tingin ko po, magagampanan ko ang aking role as the CSC Secretary in steps. Una po ay, syempre, aalamin ko kung tugma ba yung tungkulin na ibibigay sa akin sa mga needs and wants ng mga estudyante. Pangalawa ay, aalamin ko kung absolutely necessary ba ito. Pangatlo, aalamin ko rin kung in line ba ito sa mga rules and regulations na binigay ng admin or based on constitution. And if yes, sa lahat ng mga ito, dun ko po, kukuha po ako ng mga suggestions, mag-gather po ako ng suggestions sa mga Tomasians, sa lahat ng Tomasians, if kakayanin, para mag-produce or mag-propose sila ng mga resolutions sa mga problema or mag-resolutions sa gusto nilang i-implement. And gusto ko kasi ng participative government. So, by knowing how to cater their needs and wants, through participative government, at na abiding naman sa rules and regulations dito sa UST, sa tingin ko po ay mas may higher rate or higher chance na magampanan ko yung rules ko. Maraming salamat, Nazca, at maraming salamat rin sa mga Tomasinong nagpadala ng kanilang mga katanungan. Sa ating pagbabalik sa social media world naman tayo kukuha ng mga katanungan para kina Nazca at kay Yvonne. Ngunit, bago ang lahat ng yan, nais namin kayong anyayahan mga Tomasino na makiisangli sa amin dito sa Harapan 2015 gamit ang hashtag na UST Halalan 2015. I-tweet kami sa @tomcatusd o sa @UST Comelec. Magbabalik po ang Harapan 2015.